Pastor Jeff, matagal ko nang gustong mag-reach out sa nanay ko pero ang totoo, grabe pa rin po yung sama ng loob ko sa kanya. Lumaki ako na pakiramdam ko, hindi niya ako minahal ng sapat. Madalas po niya kasi akong pagalitan sa harap ng ibang tao, ikumpara sa kapatid ko. At minsan, mas inuuna pa niya yung ibang kamag-anak kaysa sa amin. Nung bata pa ako, Pastor, gusto ko lang naman marinig mula sa nanay ko na, proud ako sa iyo, anak. Pero walang pagkakataon na nangyari yun. Ngayong matanda na ako at may sarili ng pamilya. Aminado ako, dala-dala ko pa rin ang sakit. Minsan nga naiisip ko, dapat siguro tapos na to. Dapat kaya ko nang magpatawad. Pero sa tuwing naiisip ko yung mga nangyari, bumabalik ang lahat sa akin. Bumabalik yung sakit at galit. May mga pagkakataon na gusto ko na siyang tawagan o kaya bisitahin, lalo na kapag naiisip ko na matanda na siya at baka wala na kaming pagkakataon in the future. Pero sa tuwing susubukan ko, parang merong pader na humahadlang. Pastor, mali po ba na hindi ko siya tawagan ngayon? O dapat pilitin ko kahit wala pa akong kapayapaan sa puso ko? Totoo ba yung sinasabi po ng iba na time heals all wounds? Kasi sa totoo lang, ang dami nang lumipas sa panahon pero parang hindi pa rin po gumagaling ang sugat sa puso ko. Gusto ko nang magpatawad, Pastor. Gusto ko nang maayos ang relasyon namin ng nanay ko. Pero paano? Hindi ko alam kung saan po ako magsisimula. Salamat sa pakikinig at sa payo po na ibibigay nyo. Lubos na gumagalang, Emily. Well, una sa lahat, gusto kong sabihin na nararamdaman namin yung pinagdadaanan mo kasi bilang pastor, dami ko na rin na-counsel na ganyan. Kasi yung sugat mula sa taong pinakamalapit sa'yo, yun yung lalong mas masakit eh. Kasi okay na yung ibang tao lang. Pero the people na you expect to love you the most, eh sila pa'y naka-offend sa'yo, nakapakasakit sa'yo, yun yung matindi. So hindi to simpleng sugat na madaling maghilom, dahil madalas ito'y sugat sa puso at pagkatao mo to, lumaki kang ganyan. So number one, God understands your pain. Naintindihan po ng Diyos yung inyong pinagdadaanan natin, Emily. Hindi siya bulag sa mga nangyayari sa'yo. Sabi nga sa isang salmo, malapit daw ang Diyos sa mga broken-hearted. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magpanggap na okay na ako. Maaari mo itong ilapit sa Diyos para mapawi yung sakit at galit at maramdaman mo na may nakakaintindi sa'yo. Pangalawa, yung pagpapatawad, Ate Emily, is a journey. It's not just a moment. Maraming tao naniniwala na kapag nagdesisyon ka magpatawad, bigla na lang mawawala yung sakit. Pero sa totoo lang, minsan unti-unti itong binibigay ng Diyos. Yung habag, yung mercy, okay? Yung pagpapatawad ay hindi nangangahulugang okay na lahat. Kundi ito'y pagbitaw sa karapatan na gumanti. Pag ikaw'y nagdesisyong magpatawad, ibig sabihin lang, nagdesisyon ka na, ayoko nang mag-isip na masama sa inyo, wala akong ininanais na may masamang mangyari sa inyo, at ikaw'y umaasa na ang Diyos mag-aayos din ang puso mo eventually. Sabi Ate Emily sa Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito po'y natanggap natin, yung pagpapatawad galing sa Diyos, kaya ina-expect niya gawin din natin to sa iba. Hindi naman niya tayo inutusan nang hindi natin muna naramdaman mula sa Kanya. Kaya may mga verse na, love because I have loved you. So ganun din po yung Ate Emily. Start with prayer before we start with action. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo, makipagkita, tumawag agad. Because again, time doesn't heal all wounds. God does. Ang Diyos po ang nag-heal ng lahat ng sugat. And lastly, Ate Emily, before I pray, alalahanin mo, ang pagpapatawad ay regalo sa sarili mo. Hindi lang ito sa taong papatawarin mo, okay? Ito'y regalo para sa'yo. Peace of mind para sa'yo. Hindi nito ibig sabihin, binabaliwala mo yung sakit through the years, kundi pinuputol mo yung tanikala na nagbubugkos sa iyong nakaraan. So, hindi mo maramdaman agad ang peace sa puso mo, pero kapag nagsimula ka, the Lord will give you the grace, Ate Emily. Colosas 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tayo manalangin, Ate Emily. Panginoon, alam namin lahat kami ay may tendency na magtanim ng galit, magtanim ng unforgiveness. Pero Lord, hindi ito mabuti sa amin. Kaya nga inuutusan mo kami. Hindi ito suggestion, this is a command. Forgive as I have forgiven you. Magpatawad kami dahil kami tumanggap din ng kapatawaran mo para sa aming ikabubuti. Salamat Lord kay Ate Emily. Nabibigyan mo siya ng grasya. Magpatawad dahil life is short. Ilang taon na lang siguro natitira sa nanay niya. Lord, gamitin niya ito na makapag-create pa ng maraming memories sa kanyang magulang. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.